Alam mo ba? Mahilig ka ba sa asong corgi? Abay, napaka-cute naman kasi talaga ng mga asong ito, kaya naman hindi na nakapagtataka na marami ang gustong mag-alaga ng corgi. Isa na riyan ang yumaong si Queen Elizabeth II. Alam mo ba na sa loob ng 70 taon na pamumuno niya, mahigit 30 aso ang naging bahagi ng kanyang buhay sa palasyo. Pero hindi lang sila basta-bastang alaga. Halos lahat ng ito ay nanggaling sa iisang family tree o iisang ninuno lang. Nagsimula ang lahat noong 1944. Sa kanyang ika-18 kaarawan, niregaluhan ang nooy Princess Elizabeth ng isang Pembroke Welsh Corgi na pinangalanan niyang si Susan. Sa sobrang pagmamahal niya sa aso, isinama pa niya ito ng palihim sa kanyang honeymoon noong 1947. At lahat ng sumunod na corgis ng reyna sa loob ng 7 dekada ay mga direct descendants o apo na pala ni Susan. Pero bakit nga ba corgi at hindi ibang breed? Bukod kasi sa emosyonal na connection kay Susan, ang mga corgi ay kilalang matatalino at working dogs din pala. Dahil sila ay cattle herders o tagapastol, may healer instinct sila kung saan mahilig silang manggat ng paa ng mga baka para ipastol ang mga ito. Sa palasyo nga, madalas silang makitang sunod ng sunod sa reyna, kaya naman tinawag sila noon ni Princess Diana na the moving carpet. Pero sa kabila ng karangyaan, ipinakita ng reyna ang tunay na kahulugan ng pagiging responsableng pet owner. Noong 2015, nagdesisyon siyang itigil na ang pagpaparami o breeding ng kanyang mga aso. Ang dahilan, ayaw niyang mamatay at mag-iwan ng mga batang aso na mawawala ng amo at walang mag-aalaga sa paraang gusto niya. Dito, pinili niyang isipin ang kapakanan ng mga hayop bago ang sarili niyang kagustuhan. Hanggang sa huling sandali, ang mga corgi ang naging simbolo ng kanyang pagiging tao sa likod ng korona. At ang kanya namang dalawang natitirang aso na sina Muik at Sandy ay naging saksi pa sa kanyang huling hantungan. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!